Okay mga kapatid, balitang West Philippine Sea ulit tayo mga tol. Merong natuklasan ang Philippine Coast Guard, no? Dalawang boya o yung floating device mga tol, ang inilagay daw ng China o ng mga Chinese dito sa may Bajo de Masinloc o Panatag Shoal o Scarborough Shoal, no? Pero inalis din naman ito ng China, sabing ganon. Inalis naman ng China ang floating barrier na nakita sa pasukan ng Bahura, ay yung harang, no, doon sa pasukan ng Bahura. Siguro papasok na ulit yung mga barko nila kasi sila na lang naman mga tol ang nakakalabas-masok dyan eh. No, kahit patuloy nating iginigiit, illegal yan, illegal yan, illegal yan. Wala, hanggang iyak na lang tayo mga tol. Wala naman tayong magawa eh, di ba? Hindi naman natin sila mapuwersa. Kaya nga kailangan natin talaga ng sandatahan mga tol. Kailangan natin ng puwersa. Kasi walang nagagawa yung international law. Walang naman nagagawa yung 2016 Arbitral Award. Kailangan talaga natin ng puwersa para maipatupad yung batas na yun. Diba? So ito, panoorin natin mula rito sa UN TV News and Rescue. No, itong pahayag ni Commodore J. Tariela tungkol nga dun sa natuklasan sa loob ng Bajo de Masinloc. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. At syempre kung nanonood ka naman sa ating Facebook page, huwag niyong kalimutan mag-follow and like dito po sa ating page para sa mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat sa mga bago nating kaibigan at kasama na nanonood at sumusubaybay sa ating programa. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ang pinaka-noticeable sa significant change na nangyari sa Bajo de Masinloc are two things. No? One, there is another second floating buoy na nailagay sa northern part of Bajo de Masinloc. The other day, there was only one inside the shoal. So ito ang malinaw. Ang PCG, bagamat hindi na tayo nakakapasok dyan sa loob ng Bajo de Masinloc, ay hindi naman sila nagpapabaya sa pagbabantay para masigurado na walang istrukturang itinatayo dyan. Kasi nga diba nung nakaraan, nagdeklara ang China na magtatayo sila dyan ng Nature Reserve Facility. So hindi daw natin papayagan yan ayon sa ating mga otoridad. So binabantayan nila yan mga tol sa pamamagitan ng mga maritime domain awareness. Yung magpapalipad tayo ng eroplano, sakay nga doon yung mga media. Diba, nakikita natin yung Bajo de Masinloc. Bagamat tayo'y binubuntutan ng mga fighter jets nila o ng mga helicopter nila mga tol, walang nakakapigil sa Pilipinas. Gagawin natin kasi karapatan natin yan. Hindi naman nila tayo pwedeng pabagsakin eh. Sa totoo lang mga tol hanggang intimidation lang ang pwede nilang gawin pero hindi nila tayo pwedeng galawin dyan sa ere. Dahil delikado yun mga tol. Talagang magiging malaking problema yan. So dito nababantayan natin ng maayos. Nababantayan naman natin yung ating Bahura. No, etong nasa loob kasi yan ng exclusive economic zone natin. Pero hindi pa rin natin napapasok yan. Yun ang problema. Yung mga mangingisda natin hindi pa rin makapangisda diyan. Kahit na yan ay traditional fishing ground ng mga bansa, dapat isa tayo sa may karapatang nakakapangisda diyan, lalo na nasa loob yan ng EEZ natin. Hindi nga natin ipinagdadamot yan eh. Bagkos tayo pa yung pinagdadamutan. Yun ang masakit dun. Diba? Pero good job no, sa ating PCG at nababantayan pa rin nila itong Scarborough Shoal. Sa kabila ng patuloy na intimidation ng China, mga tol, kung mahina-hina ka, hindi ka nababalik dyan. Diba? Kasi biruin mo, lumilipad yung eroplano mo, bila kang tatabihan ng fighter jet, alam mo naman ng fighter jet eh. Hindi naman ginawa yan para mag-sightseeing lang eh. Ginawa yan para makipagdigma eh, diba? Naglagay ng mga boya sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal ang mga Chinese. Ito ang nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa ginawang Maritime Domain Awareness Flight sa lugar. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Sinatibidad yan eh, hindi naman si J. Tariela yan eh. Flight sa lugar. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea. Lunes unang napansin ang isang boya sa Bahura at nilagyan din ito ng harang na floating barrier sa bukana o pasukan ng Bahura. Nagkakaroon daw dyan ng floating barrier o yung harang doon sa entrada ng Bahura na yun. Kapag dumadami yung mga barko at mga bangka na mga mangingisda, mga tol, hinaharangan na ng China yan para hindi na tayo makapasok dyan. Kasi mga tol pinipigilan nila ang Pilipinas na makapangisda dyan kasi nga inaangkin nila yung lugar na yan. Ang gusto nila, lahat ng mga yamang dagat dyan, lahat ng mga isda na nandiyan dyan, sila lang ang makikinabang. Napaka no? Ano bang pwede ninyong sabihin doon?
Pero kahapon, nang balikan ng PCG ang Bajo de Masinloc, natanggal na ang floating barrier, subalit naglagay naman ng pangalawang floating buoy ang mga Chinese. Sabi ng PCG, labag ito sa karapatan ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. 9 na taon na nating sinasabi yan, mga tol. 9 na taon. Diba? Wala pa akong anak nun eh. Kasi, tama, magkakaanak pa lang mga tol. Pero ngayon, 9 years old na yung anak ko mga tol. Sinasabi pa rin ng Pilipinas yan. Naku po. Baka nga magkaroon na tayo ng apo eh. Yan pa rin ang sinisigaw ng Pilipinas. Labag yan sa karapatan ng Pilipinas. Labag yan sa international law. Sasabihin ng China, ayan gusto nyo kunin nyo. Kaya nyo ba? Diba? Yan lang naman ang sagot nila eh. Sumbong kayo dun sa international law nyo. Sumbong kayo dun. Iyak kayo dun. Kaya nyo bang kunin sa amin yan? Wala eh. Alam nyo yung parang asarang ganon? Gusto mo nito? Kunin mo. Kaya mo ba? Parang ganon mga tol ang lumilitaw na nangyayari ngayon sa atin. Diba? At walang legal na batayan ang China sa paglalagay ng marker. Well, I cannot speculate that they are wanting to construct, whether that is their intention. But the only thing that I can discuss is that those 2 floating buoy that they have installed is already a violation because they do not have legal authority to install those buoys in Bajo de Masinloc. Hindi lang yun. Napaka-simpleng bagay na lang ng buoy. Diba? Yung boya na yun. Mismong yung pag-cover nila doon, pag-angkin nila, pagpapalaya sa mga mangingisda natin, pag-water cannon sa mismong EEZ natin, pagbangga sa atin, lahat yun violation. Diba? So yung paglalagay ng boya doon, wala, simpleng bagay na lang sa kanila yun. Mas malalaki nga yung violation nila doon pa lang sa pagpapalaya sa mga mangingisda natin . Sa kabila na itong Bajo de Masinloc ay itinuturing na traditional fishing ground, Vietnam, China, Pilipinas, lahat pwedeng mangisda dyan . Pero tignan nyo mga tol, binakuran nila. Kumbaga parang merong poso doon sa inyong baryo, tapos binakuran mo, wala ka ng kapitbahay na pwedeng manguha ng tubig doon sa poso. And tanong, pag-aari mo ba yung posong yun? Yung tubig na nandoon ba, pag-aari mo, galing sa, sa bukal yan, di ba? Pero ikaw binakuran mo, lahat yun mga tol, violation yun kasi pagiging madamot yun. Diba? Lalong-lalo na, meron ng hatol ang korte, unang-una nakapirma ka sa UNCLOS. So ibig sabihin, sakop ka ng arbitration na yun. Itinatanggi mo, ang gusto mo, ikaw ang kilalanin ng Permanent Court of Arbitration kaysa ikaw ang kumilala sa batas. Diba? Napakatindi nun mga tol. Nang tanungin ng PCG kung tatanggalin nila ang boya, ito ang kanilang sagot. Those are operational details. Paano matatanggal ng PCG yan nandirito sa loob? Tingnan nyo balikan natin to. Yung boya mga kapatid na sinasabi nandito. Tuloy natin. Ang China. Nandito sa loob. Ito yung second boya. Eto, nandito sa loob yung first boya. Nasa loob mismo ng Laguna. Ito yung entrada. May may harang yan. Sandirito. Paano matatanggal ng PCG yan? Hindi nga tayo makalapit. Konting lapit nga lang natin mga tol. Wina-water cannon na tayo pataboy. Tapos binabangga pa tayo . Paano natin tatanggalin yan? Well, hamon yan sa kanila mga tol. Kung paano nila tatanggalin. Kaya nga hindi rin nasagot mismo ni Commodore J. Tariela. Well, nauunawaan ko siya mga tol. Nauunawaan naman natin siya mga kapatid. Those are operational details. Isaan niya ang napatunayan ng PCG na naglalagay lamang ng floating barrier ang China kapag mayroong nakikitang maraming Pilipinong mangingisda sa lugar para pigilan ang mga itong pumasok sa bahura. The second one is the floating barrier was already removed by the Chinese Coast Guard. It strengthens our argument na they only put those floating barrier kapag may maraming bilang ng mga isdang Pilipino and Philippine government vessels. Nitong nakaraang buwan, inihayag ng China ang plano nitong maglagay ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Samantala, kinumpirma ng PCG na may structural debris sa loob ng bahura. Pero paglilinaw nito,
2010 pa simulang nakita sa pamamagitan ng mga satellite image ang mga natuklasang structure debris. Ang gulo kahapon sa balita 2023, ngayon dito naman sa balita 2010. So kailan ba talaga? Kung 2010 sobrang tagal na niyan. Kung 2023 naman etong panahon lang din ni PBBM yan. Sa Bahura, kaya hindi na ito bago. I think the structures there is already is more than enough telling na malaman natin it goes early as 2010 satellite image. So galing na mismo kay Commodore J. Tariela, ito'y 2010 pa, no? So hindi malinaw kahapon kasi kahapon nabanggit 2023 pa nandiyan. Mula dun sa satellite image pero eto sinabi mismo ni Commodore J. Tariela 2010 pa. So bago pa man mga tol bago pa man yan ay sakupin ng China kasi mga tol 2012 tayo hindi na nakapasok dyan. No, kung 2010 nandiyan dyan, posibleng galing nga mismo sa Pilipinas yan, posibleng galing din sa Vietnam o posibleng galing din sa China. Kasi nga noong mga panahon na yon malaya pa tayong nakakapangisda dyan Kasi 2010 pa nung yan ay sakupin, ay 2012 pa yan kung yan ay sakupin ng China. 2010 hindi pa si Xi Jinping ang presidente noon mga tol kasi 2013 siya naging presidente. Si Xi Jinping 2013 siya naupo bilang presidente ng China. Na nandun na siya. So even before the standoff, that structure has been there already. Sabi ni Tariela, bahala na ang National Maritime Council at National Task Force for the West Philippine Sea na magdesisyon kung tatanggalin ang mga ito. Ryan Lacanlale, UNTV News. Kahit naman magdesisyon kayong tanggalin yan, ewan ko lang kung paano ninyo matatanggal yan, di ba? Kasi alam naman natin kung anong nangyayari kapag lumalapit sila dyan Hindi naman nabago sa atin yun, hindi naman nalihim yun Namimigay nga lang tayo ng mga krudo, ng ayuda, 'di ba, sa mga mangingisda. Katakot-takot na pangtataboy na inaabot natin tapos tatanggalin natin sa loob mismo. Hindi na tayo nakakapasok diyan, ilang taon na mga tol mula pa noong 2012. 'Di ba? 2016 mula nung nanalo tayo doon sa sa arbitral award. 9 years na ang nakakalipas. Idagdag mo pa yung hindi tayo nakakapasok doon since 2012. Diba? Sobrang tagal na talaga nang hindi tayo nakakapasok dyan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.